Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Nukabos, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Malacanang nagbuelta ki Vice President Sara Sabanat kani ki President Bongbong Marcos. Palasyo kan Malacanang nagtutubod na diversionary tactic ni Vice President Sara Duterte ang paggamit sa 2028 presidential election. Seguridad para sa nagdadangadang na BERMM parliamentary election na pinagtukarnakan Philippine National Police. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, donasyon ka na mga nakumpiskar na gasolina sa Philippine Coast Guard, tinugutan na kan DOF. Nagkaperang mga Pinoy na nakanood mag-scam ninuli sa Pugo, nagpapadalagan na nin online na sugal. Philippine Navy nagpahayag nin preparasyon na magtabang sa paghanap sa bangkay kana mga missing na mga parasugal. DOJ nagtutubod sa kredibilidad ni alias Tutoy na nagtitindog na state witness laban sa mga persona na iyoan na subuot na sa likod kan paggadaan kan mga bulangiro. Ceasefire deal sa parte mismo kan US sa pagultanan kan Iran asinman Israel ikinaugmakan na DFA. Sanggatos na sa kunin bagas kada mga parauma target na ipasulod kan na NFA. Sa pangayupa kan mga barata sa lado nasyonal, Abogado Topacio ibinugta kana PDP bilang tagapagtaram sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalles at dyan sa pagkatapos nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang marahay na aga ko si Jonel Cuba. Sa detalyes na kitakan mga barata sa lado nasyonal, pinagpipreparar ng unya ni Senador Risa Hontiveros ang kasimbagan kani laban sa kasong harassment asin mga kaputikan na ipinagpapakuriyat kan dating witness kaniya sa Senate hearing. Ini kasumpay kan na paglantad kan sarong Michael Maurilio o alias Rini na nagsabing pirit siya asin pinirit kan senadora para man magtistigo laban man ki dating Presidente Rodrigo Duterte, Vice Presidente Sara Duterte asin man ki Pastora
Apollo Kibuloy. Inot nang ipinagpahig kan senadora na igwasindanin ebidensya na ang sinambit ng alias Rene ang gabus mga kaputikan, gabus subot na mga testigo na ipinagpresenta sa laog kan Senado, voluntaryo asinda digdi, libreng nagpahayag kan ng mga testimonya, pahayag pa man na igwasindanin na mga papilis gikan man sa manlain-lain na mga ahensya na nagpapatunay na digdi nagsasabing mga kaambugan sana anda nasambit na nga pahayag ka nasambit na nga persona dakula ang pagtubod ka na senador napakawala asin na binayadan ini ni Kibuloy para rauton ang reputasyon kan senadora. Sa iba pang detalyes ka nagbabagang barata sa BBS, inakusa ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. na yuan na sa likod kan pagraraot sa saya maging sa pamilya kani. Ipinagpahig kaniya na ginibusubot kan Administrasyon Marcos ang gabus para man mawara ang party mismo kan ulang para sa 2028 eleksyon. Ipinagpahig kan Vice Presidente na nagpahayag subot kaya ana saro sa mga parte kan pamilya ni Marcos na ini ang madalagan sa pagka-presidente sa 2028. Nagtutubod ang Vice Presidente na kaya digdi naglataw ang impeachment laban sa iya ninuli man sa parte kan pamumulitika, sabi mo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, iniimbestigaran na kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group PNP-ACG na nasa likod kan deepfake video ni President Ferdinand Marcos Jr. na nag-i-endorso kan online trading platform. Pinagpahayag ngunyan kan Philippine National Police PNP-ACG Director General Bernard Yang na nakipag-ulay na ana sa indang investigador sa manlain-lain ng mga social media sites. Ipinag-preserba na ninda ang digital footprints bilang ebidensya para man sa case filing. Dagdag pa kaini na igwanin mga nakakaputan asin na bistadong mga individual na nasa likod kan paggibo kan mga deepfakes video kung sa ina ginagamit ninda sa indang mga bistadong mga personalidad. Pinagsiguro man kani na tulos nindang iimbestigahan sinasampaan ni na magkakadigong kaso ang mga nasa likod kan pagkukuriyat kan mga deepfake kung saan digdi ina-applyan ninda nin mga cyber warrant. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga nagbabagang barata sa lado nasyonal sa BBS, pinag-anunsyo ni Abogado Ferdinand Topacio na ipinagbugtak siya bilang tagapagtaram kan Partido Demokratikong Pilipino PDP na may pagkaaram sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Anasambit ng political party and mismong pinapamayuan ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung saan kanda nakalis na Mayo 12 eleksyon siniguro kana 10 kandidato kaniya sa pagkasenador na sa indang ibabasura ang nasambit ng kaso. Tinawan doon ni Topacio na suportado kan na PDP ani pinaglalaban kan Vice Presidente na may relasyon sa reklamo kontra sa saya. An anunsyo ni Topacio an sarong aldaw matapos na i-anunsyo kan Vice Presidente na si Abogado Michael Pua an sa iyang napiling tagapagtaram sa impeachment trial. Iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal. Pinagbarata kana liderato kana National Food Authority na lilimitaran lang ni na sanggatos na sako kan bagas kada para umaan sa indang babakalun. Ginibo kana sambit na nga insyan paayag kasabay kana paghigpit kani
sa mga guidelines sa pagbakal kana paroy sa mga lokal na mga parauma o beto kana nasambit ng kasuguan na ini kan National Food Authority NFA na masiguro ang pagkakaigwa kan pinagapod na transparent proseso sa pagbakal kada paroy. Makakatabang manda ini para man masiguro na matatawanin tamang benepisyo ang mga saradita na mga parauma asin proteksyonan man ang laban sa mga ini kontra sa mga traders kanda paroy sa issue asin man sa sarong payag tinawan doon kan NFA Administrator Larry Lacson ang limitasyon sa pagbakal kan paroy sa mga parauma asin ipapasunod sa kada panahon kan sinambit ng aranihan magdadanay ini ninuli man kan sa indang limitadong pundo asin kapasidad kan mga warehouses sa bilog na nasyon. Inot nang ipinagpahid kan sinambit ng ahensya na plano kaninga magrenta ni mas dakol na mga budiga para man sa pag-akomodar kan mga ibinibintang paroy gikan mismo sa mga parauma. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagita sa lado nasyonal, welcome development para man sa parte kan Department of Foreign Affairs ang ceasefire deal kan Estados Unidos sa pagultanan kan nasyon kan Iran asin man Israel basado sa sinambit ng ahensya sa runga importanteng lakdang para man digdi matuldukan na ang tensyon sa pagultanan kan duang nasyon sa tahaw ka na padagos na diringkilan kaini iyan duman sa parte mismo kan Middle East sa tao kadiya pinagapagirumdum kan sinambit ng ahensya sa mga Pilipino na nasa mga apektadong mga lugar na magdanay asin na maging mapagmatyaga ang kasuliwat na magpadagos anda giyera sa pagultanan kan na duwang nag-aalborotong nasyon. Sangon niya na igwapan in missile lands asin sa pagultanan niyan kan duwang nasyon mantang padagos na naglalaom anasambit ng ahensya na matatapos ang giyerang ini. Kasumpay kan bagay na niya pinagsiguro man kan Departamento kan Foreign Affairs na magdadanay sindang committed sa pagduhol kan mga tabang sa mga apektadong mga Pilipino, partikular na sa mga gustong magbalik sa Pilipinas. Sa iba pang nagbabagang mga parata sa lado nasyonal sa BBS, nagtutubod ang Department of Justice sa kredibilidad kan nagtitindog na state witness na si alias Tutoy na naidot nang nagbulgar kan kinaka mugtakan kan 34 mga missing na mga bulangero. Sigud nga ki Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang mga pahayag ni alias Tutoy suportado kan mga video asin na digdi nagtutugma sa gabus na sa iyang mga pahayag. Inot nang tinauan doon kan sekretaryo na dakulang tao asin na bakong basta-basta handa sa likod kan pagkawara kan mga bulangero. Paliwanag pa man ni Rimulya na maiwas ang impluensya kan taong ini na maski Korte Suprema kaya subuot na impluensyahan pera subuot sa mga pinagpapadalagan kini kaya mahiwas ang koneksyon. Ninuli kaniya plano man ni Rimulya na makipag-ulay sa Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. Inot nang ipinagpayag ni alias Tutoy na posibleng gadan na ang mga biktima asin ini ang idinaklag sa parte mismo kan Taal Lake. Subuot dakul asin na pwedeng maabot pa sa sanggatus na mga bulangiro ang biktima asin na pwedeng pinagadan sa ngunya na nagsayuma pang pangaranan ni Rimulya ang individual na posibleng sangkot sa pagkawara kan na mga bulangiro ninhuli man kan na party kan sa indang pinagapod na case build-up. Iba pang detalyes kunyan ka na sa tuya pang mga nagbabagang barata nagpahayag ninda kandaan ang Philippine Navy na nagtatabang sa paghanap ka na mga bangkay kan mga nawawarang mga bulangero na subuot idinaklag duman sa parte kan Taal Lake. Ginibo kan Philippine Navy ang napayag sa tao man kan kawaran pa ninda formal assistance request gikan man sa parte mismo kan Department of Justice basado sa Navy spokesperson Captain John
Fersi Alcos an sa indang lado perming preparado sa pagtaon nin tabang sa sinambit ng ahensya kan na gobyerno. Subuot in kaso magduhol nin go signal ang DOJ tulos nindang i-deploy an sa indang mga Naval Special Operation Command sa sinambit ng lugar. Ang Naval Special Operation Command ang pinagbibilog kan mga highly trained technical divers na bistado sa pagsagibog kan mga misyon sa irarom kan katubigan kaya pinaglalauman na dakula ang magiging ambag kaini. Enot nang nagpahayag nin interes na magtabang sa paghanap iyo ang Philippine Coast Guard sa paagiman kan pinagpadara kan sa indang technical divers sa nasambit ng lawa magigirumduman puon pa kan taon 2021 na pabarata na nawawara ang 34 mga bulangero asin man sagkod ngunyan dai pasinda mahanap kan sa indang mga pamilya liwat na nabuhay ang urulay kan na maglataw ang sarong testigo kung saan sinabi kanina pwedeng gadan na ang mga nawawarang mga bulangero asin ini ang idinaklag sa party mismo kan Taal Lake. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS FM sa lado nasyonal piga kumpirmar ngunyan sa lado nasyonal piga kumpirmar ngunyan kan Philippine National Police Anti-Crime Group na igwan ni nagkaparang mga Pilipino anda nakanod na mag-iskam ni nuliman kan pugo ana nagpapadalagan kan sa indang sadiring online scam basado sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Brigadier General Bernard Jan. Ana mga ini nakakuha kan sina mga skills gikan sa dati kaning pinagtatrabaho na pugo. Subuot sa ngunyan anday pamalinaw kung konektado ana sa indang operasyon sa illegal na operasyon kan na pugo kayto. Dakul kayto ana nagasara subuot ana pugo sa partikan Pilipinas sa kalangnindan na isip na magsadiriman kan illegal na aktibidad. Dai naman piga punterya ka na sambit ng opisyal ko nagkapira ang eksaktong bilang kan mga Pilipino na dadakop ninda na nagsasagibog kan online scams. Mantang sinabi kani na igwa na sinda ng 7 foreign national na naaresto para man sa nasambit ng klase ng krimen. Enot ng pinagsugo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang total band sa gabus na mga operasyon kan na pugo sa nasyon matapos man na mabulgar ang mga illegal kaning mga aktibidad poon kan Disyembre 2024 sagod ng June 2025 maabot sa 608 mga individual at dadakop kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para sa manlain-lain na klase kan pinagapod na cybercrime mantang abot man sa 116 ang nadakop asin natulan kan sa indang mga pagkakasala. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kan nagbabagang barata sa lado nasyonal inaprobaran na kan Department of Finance ang donasyon na nasa 1,200 o 1,251.68 na litro kan mga nakumpiskar na mga gasolina sa liderato kan Philippine Coast Guard basado sa sinambit ng ahensya ang green light gikan mismo sa Finance Secretary Rafa Recto Obeto kan sinambit ng lakdang na ini na mapaiwas ana pagsasagibo kan na PCG kan sa idang maritime as in security operation sa katubigan sa bilog na nasyon magigirumduman maabot sa 1,251.68 na litro kan gasolina anasabat kan mga tawan kan Bureau of Custom ninuli man kan naging pagbalga kani sa Section 1113 kan Custom Modernization and Tariff Act o ang pagbalga sa fuel marking regulation and nasambit ng fuel marking and paghahalo ka na chemical identifiers sa mga oil products na tax speed. Ini ang malinaw na pagbalga sa tax reform for acceleration and inclusion.
asin na sarong nga paagi kan smuggling kan mga produkto nga petrolyo an pagdonate kan mga nakumpiskar na mga gasolina inibunga naman kan direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pakusugon an paglaban sa mga smuggling sa laog kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pa sa lado nasyonal, pinagatratar kan Philippine National Police o PNP Commission on Election COMELEC and maging kaniba pang mga additional forces arog kan militar ang magiging latag kan seguridad sa magiging parliamentary election duman sa bangsang Moro Autonomous Region on Muslim Mindanao sa maabot na bulan kan Oktubre. Sa pagkakaiguanin na meeting siniguro kan 6th Infantry Division asin Joint Task Force Central kan Philippine Army na susuportaran ninda and kabilugan kan pagpapakusog kan seguridad bilang pagtao nin atensyon naman sa pangapudan kan Commission de Election COMELEC na magdanay ang katuninungan asin kaligtasan sa burutuan sa bulan kan Oktubre. Pinagatibay banda sa nasambit na nga meeting ang pagkakasararo kan pulisya, militar asin man kan COMELEC para masiguro ang sarong matuninong nga maray asin ligtas na parliamentary election. Mantang tinawan doon man kan COMELEC chairman na si Chairman George Erwin Garcia and importansya kan eleksyon sa kasaysayan kan BERMM asin man ang pangangaipo kaninin suporta gikan man sa lokal na gobyerno maging man ang security sector sa parte kan Pilipinas. Kabali naman ang mga dagdag na mga tabang para man sa pagpapakusog kan seguridad nagigibu na perlian asin iba pa nga brigade asin marine unit kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, nagbabagang barata sa BBS-FM, pinagapahayag ka na Malacanang na diversionary tactics ang napahayag ni Vice President Sara Duterte na ang pagiging front runner niya sa 2028 presidential race ang kausa ka na pagporterya sa saiya kan administrasyon. Reaksyon kan Palasyo matapos sabihin ni BP Sara na gusto ni President Ferdinand Marcos Jr. na magdanay sa kapangyarihan kaya isinusulong ang impeachment case laban sa iya. Si Praise o sa Praise briefing ipinagpahayag kan Palace Praise Officer Claire Castro na sinasabing iyan na gustong maging naratibo kada Vice Presidente pero ana totoo subuot da digdi nililinig kani an issue asin na dinadivert an issue pasiring sa iya nga accountability confidential fund asin iba pang mga reklamo na nakapalaman sa article of impeachment kaya man hangat digdi ni Castro sa Vice Presidente simbagon ang mga aligasyon asin dai magtago sa naratibo. Tinawan doon ka na sambit na nga opisyal na digdi dapat maging mata ang tao asin na maaraman ang katotohanan dapit sa mga aligasyon na pinagsasabi kontra kana nasabing Vice Presidente asin maaraman na ang katotohanan dapit sa mga kaso na isinampa sa iya sa impeachment court. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado nasyonal, nagpaluwas ninda resibo ang Palasyo sa pag-atuba nga ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa aktibidad raot kana nakumpiska nga illegal na droga. Sa press briefing ipinailing ni Palace Press Officer Claire Castro ang sarong newspaper clipping mapadapit banda sa partisipar kan dating presidente sa incineration kan 7.51 billion pesos na kantidad kan na droga duban sa Cavite kan 2020. Buweltada ini kan Palasyo kan Malacanang sa patsutsada ni Vice President Sara Duterte. Iyan kay President Ferdinand Marcos Jr.
kana sabihan kaning dain nagtatrabaho na presidente asin digdi nagraot kan ebidensya asin mga photo of sa mga nakumpiskar na mga illegal na droga. Kaya pagirumdum ni Castro kay BP Sara ginibo kana sa iyang ama ana nasambit na nga bagay tinawan doon kan opisyal ano beto kana lakdang kana presidentiya na digdiya makontrol asid digdiya mahali ang illegal na droga matawanin na mga patanid sa mga kriminal. Dagdag pamana ni Castro mas maraya na ginibo ni President Bongbong Marcos Jr. kisa sa daiya pag-aksyon sa nawarang droga sa magnetic lifter kana panahon kan dating administrasyon na si President Rodrigo Duterte. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pa sa lado nasyonal siniguro ngunyan kan liderato kan Philippine National Police PNP and papanagutuninda sa ley o batas an maski si isay manasangkot sa kaso kan 34 mga sabungero na nawara poon paman kan taon na 2021 basado mismo kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo. Ini basado naman sa direktiba asin kagustuhan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na digdiya masiguro asin makakasuhan ang mga sangkot sa nasambit ng krimen. Basado pa man kay Pardo, mayo sindang sasantuon sa kasong ini maski ana mga sangkot mga sibilyan o maging haralangkaw ang katundan sa laog mismo kan sa indang organisasyon. Dagdag pa kadi sa presentiya digdi sinda ana igwanan ni na nagkapira nga mga detalye na pinaghalat gikan sa saro sa mga akusado para dagos na ining gibo na testigo sa kaso kasunod daman kan naging revelasyon kani kan mga nakalis na mga aldaw mantang sinigurman kan tagapagtaram kan na Philippine National Police na magdadanay na bukas an sa indang lado para man makapagpaabot ninda maray na seguridad mga posibleng state witness asin siniguro na preparado ang PNP na makipagtabangan sa pagresolba sa mga kaso urog na sa madaling panahon. Sa iba pang detalyes ngunyan kada sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal kinumpirmar ngunyan ka Department of Justice an sa indang kooperasyon sa International Criminal Court manungod man sa individual na testigo laban man kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Ipinagapayag mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na igwaning koordinasyon na isinasagibo sa pagultanan kanasambit ng korte kana sa indang departamento subuot na nagdadanay asin padagos ana sa indang pakikipag-ulay sa International Tribunal asin na digdi ipinagbulgar pang iningya pinagpunan na kanda bulan kan Mayo kaya ana mga nasambit na mga testigos nagpadara sa parte mismo kan nasyon kan Netherlands asin posibleng ipasa irarom sa indang Witness Protection Program tanganing maging ligtas mantang yaon sa nasambit ng nasyon. Alagad, paglilinaw man ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na daipa nginutan o daipa papanginutan kan sa indang departamento ang pagpapadarakan mga testigo pasiring duman sa International Criminal Court. Paliwanag kani na daina subuot inisakop kan sa indang pakikipag-ulay sa nasambit ng korte manungod man sa koordinasyon isinasagibo para man sa mga testigo laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. An iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, international asin man sa kinabanin karawat pagkatapos nin pagirumdum. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal.
matrayumpong na isagibo kan Naga City Camarines Sur Alliance for Consumers Welfare Protection Incorporated, Consumers Action, Consumers Arana, kana nakalihis na aldaw katabang digdi ang Naga City Camarines Sur Alliance for Consumers Welfare Protection Incorporated, asin man ang Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur, pati naman ang Bicol State College of Applied Science and Technology o ang BISCAS sa pagsasagibo ka na Consumers Arana kung saan digdi nagpairilingan ng tibay sa pagkantaan na mga representante gikan sa manlain-lain ng mga negosyo sa laog kan syudad Canaga. Nai-highlight sa sinambit ng aktibidad ang mga negosyante apweraman sa pagninegosyo asin igwaman na iba pang mga talento arugman ka na pagkanta na kisumaruman sa sinambit ng aktibidad ang manlain-lain ng mga negosyante asin establishmento gikan sa parte mismo kan syudad Canaga mantang kasabay kan sinambit ng aktibidad iyo ang paglansar kan pinagapod na consumer protektado padka sa series kan na Consumers Action Group kan DTI. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitang udyad sa lado lokal nakisumaro ang kapulisan gikan man sa parte kan syudad kan na Iriga o Iriga City Police Station sa ginibo na tree planting activity kasumpay man kan selebrasyon kan Arbor Day 2025 duman sa parte mismo kan syudad kan Iriga ang mga kapulisada sa liderato ni Iriga City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Jabis Napolis nanginot sa pagdul kan na seguridad sa Zone 3 Barangay Santiago asin magkakadigong police assistance sa nasambit ng aktibidad. Apwera kayan nakisumaro man ang mga kapulisan sa pagtanom nin mga kahoy kaibanan ana mga representante gikan man sa parte mismo kan na LGU Department gobyerno lokal kan syudad kan Iriga, mga national government agencies, barangay official, iski federation asin man youth sector, sering man non-government organization, an Arbor Day tree planting activity 2025 inasyatibo kan lokal gobyerno kan syudad kan Iriga sa paagiman ni Mayor Rex Oliva. Iyan tangani manda nadigdiya liwat na maibalik anda green sa parte mismo kanda kabukidan na parte kanda syudad nin Iriga. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang udyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal. 300 na mga empleyado gikan pa sa parte mismo kanda syudad kan Naga anda digdiya na benepisyaran kada pinaga-aapod na 20 pesos kada kilo kan na bagas. Nasa 300 na minimum wage sa earners gikan sa parte kan Naga College Foundation NCF an initial na natawanan ni na benepisyo kan binting bigas meron na pinagalansar man sa parte mismo kan syudad kan Naga kan Sudma libreng na iuli kan mga benepisyaryo an 20 pesos na rice sa project asin tig sa 10 kilo nin bagas an kada empleyado kan Naga City o Naga College sa Foundation apwera sa NCF dakol pa sa buot na mga establishmento asin mga minimum wage sa earner and digdi sa parte kan syudad Canaga ang target na maabot na 20 pesos kada kilo kan bagas. Bunga naman sa kagustuhan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makabakal ni naabuton sa kayang presyo kan bagas ang mga namamanwaan na inot na kayan na ilansara sa parte mismo kanda syudad kan Legazpi ang mga empleyado man kan
Sisi sa parte kan Legazpi sa probinsya kan Camarines Sur, syudad kan Iriga asin syudad kan Naga, ang nakabakal naman kan 20 pesos na kilo kan bagas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga parasira apektado ko na padagos na malangkaw ang presyo kan produktong petrolyo sigun kay Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang Calabanga, Camarines Sur. Buyit Paderes sa detalye. Pagsiraan saro sa mga panginot ng hanap buhay at mga residente sa barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Kaya managhaadit ang sendang punong barangay para sa mga residentes kung padagos na umaglangkaw ang presyo kan produktong petrolyo. Darakan tensyon sa Middle East. Sigon kay punong barangay Paul Santos, sinabi kailing saro ining angat sa mga parasira, papaano kung madagdagan pa ang sa problema sa halangkaw na presyo kan gasolina. Iguang man mga food for works program ng lokal na gobyerno alagad sa halipot sa naining panahon. Kaya advice kayo sa mga parasira asin agumkal mga ini kamayaron na maglawag sa livelihood training para makanood sa alternatibong hanap buhay. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Dakula nga pag-saludo sa parte kan na pagbisto kan sangguniang panlalawigan kan probinsya kan Camarines Sur, iginawad sa apat na mga board member na nagtapos na kan sa indang termino bilang mga board member kan na probinsya kan Camarines Sur. Pinanginutan ni Vice Governor Salvio Portuno Jr. ang pagdul ninda pagsaludo o onra asin na pagbisto sa naging ambag kan apat na mga board members na nagtapos na kan sa mga termino na nagatao nin maray na serbisyo asin man na tranquilidad sa pagpapaasenso kada probinsya kan na Camarines Sur. Ini iyusin da board member Romulo Hernandez na naging board member kan 2nd District kan Camarines Sur sa laog nin 24 taon. Board member Ninyo Taiko kan 2nd District na napili na bilang bagong mayor kanda Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur, Eugene Puentevilla na pili manda bilang iyo anda mismo nga kapitan kanda tigawon asin si Christopher Jacinto na napili bilang iyo ang alkalde kanda Banwaan kanda Lupi, Camarines Sur. Pinasalamatan ni Hernandez Taiko asin man Jacinto anda sa indang dating pag-iriba, partikular na si Vice Governor Salvio Portuno. Ninulita ini anda subuot dakulang tabang sa partibismo kanda pagkakaigwa ninda pagkakasararo sa laog na sanggunian panlalawigan kanda probinsya kanda Camarines Sur. Tinawan man doon asin pasasalamat kanasambit na nga mga opisyal sa paagiman ninda Bukal Hernandez, Bukal Taiko asin Bukal Jacinto, si Governor Elika Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte. Pinasalamatan ka na mga ini anasambit ng opisyal, ninuli ka na subuot, suporta asin padagos na pag-asenso kana probinsya kana Camarines Sur sa mga magagayon na mga ideya asin man mga programa na padagos na pinagtulod digdi sa laog kana probinsya ni Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, DILG Bicol nagatao ni na 5 milyones pesos na ICLIP assistance para sa Camarines Sur sa halfway house dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur. Darrell Banya sa detalye. Formal nang ipigtaok ang Department of the Interior and Local Government Region 5 ang 5 milyones pesos na kantidad kan financial assistance
sa provincial government kan Camarines Sur para sa pagtugdok kan halfway house sa Lindyong Inikan Enhanced Comprehensive Local Integration Program o an ICLIP. Ini sa sarong ginibong ceremonial turnover di parang nahaloy dyan sa Capitol Complex sa Pili, Camarines Sur. Sigun sa pahayag kan DILG Region 5, tig-ako ni Governor-elect Luis Raymond Villafuerte ang cheque bilang representante ni Governor Luigi Villafuerte gikan ini ki DILG Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. Kay bahan sinambit ng seremonya, ayusin the Assistant Regional Director Juaden Lucero as in Provincial Director Ray Caceres. Ang pagtugdok kan halfway house inimawot na magtaonin Salvado as in maray na temporaryong istaran para sa mga dating rebelde as in dating violent extremist mantang sinda dikit-dikit naman na niyaon sa komunidad sa roining lakdang pasiring sa mas inklusibong katulungan as in liwat na pagbangon kan mga dating nalagalag mindalan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kitang unyada sa lado nasyonal o lado lokal. Sa barata sa lado lokal, bilang parte kan padagos na advokasya parman sa kapakanan kan lado kan mga namamanuanag sa gibong niyan ang Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office No. 5 Bicol Region nin libreng laboratory services para man sa mga empleyado kaniya sa mga mahal sa buhay na yaon man sa DSWD Field Office No. 5. Iyan na pinagagibo kan sudma basado sa report kan DSWD Bicol pinagapanginutan kan Human Resource Management Division ang pakikipagtabangan sa Department of Health Bicol Center for Health Development o behato kada sambit ng aktibidad na pakusugon ang parte mismo kan salud asin kapakanan kan mga empleyado kan DSWD bilang pundasyon kan mas makataong serbisyong publiko ang pagdulnin serbisyo pati naman sa pamilya kan mga empleyado patunay kanda pagpapahalaga kana ahensya sa parte mismo kanda sa indang mga empleyado asin man pakikisumaro sa parte mismo kan komunidad sa laog kana sa inda mismong mga opisina. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, wanted sa kasong homicide dako pa sa parte kan siyudad kan Naga. Boss o kay Isminda sa detalye. Dakop kan mga autoridad igdi sa siyudad ni Naga ang sarong wanted na igwanin kasong homicide. Mga bandang alauna ni napagkahapon na kan ikasaan na operasyon sa pagkakadakop sa suspect yan sa Canada Street, Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Ang suspect pinagtanan na alias na si Guillermo, 62 anyos, residente kan Canada Street, Barangay Concepcion, Pequeña Naga City. Ang City Mobile Force Company Substation Number 2 nagatarabang-tabang tanganing arestaron ang suspect kabitbit ang mandambiento de resto na pinagapaluwa sa sala ni Judge DC Wadin o Duanya I. Deliosa kasi ni Judge kan Regional Trial Court Branch 20 5th Judicial Region June 24, 2025 pinaluwasan mandambiento de resto sa suspect sa kasong frustrated homicide. Nakonsen ini na makakaluwas oras sa makapagapyan sa kantidad 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda. Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, maigpit na pagirumdum ngunyan kan Naga City Bike Board sa Public Safety Office na bawal magaparada nin e-bike sa parte mismo kan Peña Francia Avenue asin dai okuparon ana bilog na espasyo kan parking para man sa four wheels vehicle parte
kan na pinagataratara sa mandatory seminar kan e-bike registration kung saan tinutukduan ana mga riders kan tamang pag-ugali sa partibismo kan tinampo mga ordinansa asin maiwasan ang mga pagbalga arugman kan sala na mga pagpaparada o pagparking. Pagirumdum pa kan opisina na gamiton ang bike lane kung igwa o madanay sa outer lane kan tinampo asin iwasan sabayan ang maririkas na mga lulundan tanganing maiwasan ang anuman na klase nin aksidente. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ada SWMU naglalaom na magkakaigwanin modernisasyon sa saindang mga kagamitan luma asin na raraot na ana nagkapira nga mga traka nin basura kan Solid Waste Management Office SWMU digdi sa laog kanaga asin kinakaipuan na magkaigwa kan pinagaapod na modernization sa saindang mga kagamitan para makasabay sa pagbabago kan na panahon. Ini ang naging pahayag ni Engineer Joel Martin ang pamayukan SWMO. Dagdag pa kani kinakaipuan man ngunyan ka na syudad Kanaga na magkaigwa kan pinagapod na garbage sa compactor para man makasabay sa padagos na paglangkaw kan volume kan basura digdi sa laog kan syudad Kanaga sa anom na truck kan SWMO. Duwa subot digdi ang running condition kaya dapat subot na madagdagan pa ang bagay ni Parmanda magibunin marhay ang trabaho kan sa indang opisina. Sa iba pang detalyes ngunyan kan mga barata na kita ngunyan sa luwas kan nasyon. Sa barata sa luwas kan nasyon, ipinagpahayag ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na digdi nagtrayumpo ang nasyon kan Iran laban sa Israel asin na nakabalusubot ini sa Estados Unidos de America. Sa iyang diskurso kan nagtalikod na aldaw o kasudmang aldaw kan Webes, sinabi ni Khamenei na digdi dakulang sampaling sa lalawgon kan Estados Unidos de America ang ginibong pagsuporta kani sa parte kan Israel. Ang pahayag digdi nagpupunterya subot sa isinagibong missile attack kan Iran sa sarong military base kan Estados Unidos duman sa Qatar. Basado sa report, mayo manin binawian in buhay sa nasambit ng pag-aatake kan Iran sa base militar kan Estados Unidos duman sa Qatar. Inot ng public appearance ini ni Khamenei poon kan ipasunod an untok putukan sa pagultanan kan Iran asinman kan nasyon kan Israel. Sa satuya ngunyanda na barata kita ngunyanda sa kinaban nin Karawat. Sa satuya nga barata sa sports, pinili ka na San Antonio Spurs o pinili ngunyan ka na San Antonio Spurs bilang number 2 overall pick ang Filipino-American guard na si Dylan Harper sa 2025 NBA draft. Si Harper ang nagkawat sa college basketball duman sa Rutgers Scarlet Knights asin saro sa mga top player kan 2024 class. Siya ang sarong 5-star recruit antis digdi dagos na pinili bilang second overall ngunyan o kasudbang aldaw kan Webes June 26, 2025 sa iyang pagkawata sa basketball sa laog ni nagkapirang taon kaput niya ang 19.4 points per game sa laog mismo kan 32.6 minutos na nagdanay sa hardcourt. Nagibo man niya na mag-agaw nin 4.6 na rebound sa kada kawat. Mantang uminabot sa 4 na assist ang nagigibo sa kada kawat kainiya. Kaput man ni Harper
and 1.4 steel per game asin na 0.6 block sa kada kawat. Sa presente, siya ang may halangkaw na 6 feet 6'6" o ang pinagapod na 6'6". Ini ana nagkakawat bilang point guard asing shooting guard. Siya ang aki ni dating NBA player na si Ron Harper na dating nakabulsa nin 5 NBA championship. An sa iyang ina and sarong Pilipina asin gikan sa probinsya kan Bataan asin dating nagkawat kan college basketball sa New Orleans. Makakaibanan ni Harper and bagitong sentro na si Victor Wembanyama saro sa mga rising star kan NBA. Party kan San Antonio lineup ang mga Vaticanong guard na sinda Chris Paul, De'Aaron Fox, kaibanan ang power forward kan NBA champion na si Harrison Barnes. O ang pagkakapili kay Harper ang intirong kinaugma kan mga Pilipino ninulitay ni sarong Filipino-American. Iyan mga tugang ang mga barata sa pangarangkan sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot ka na sa tuyang mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. 7. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Kapuso yang unyan ang headlines kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. May shift classroom asin bagong mga ekipay duman sa Pamplona Community School. Pig Tarabangan ninda Congressman na Jory Batacan na First District kan na probinsya kan na Camarines Sur asin man ni Congressman na Elry Villafuerte pati naman ni Governor Luigi Villafuerte kan na Camarines Sur. Ongoing construction kan flood control sa parte kan na Lupi ipinagpapatrabaho ni Congressman Jory Bata. Sa satuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, scholarship program magpapadagos-dagos naginigibo kan na Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur asin man ni Gobernador Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sa tuyang pamayukan na mga barata sa lado lokal, poste ka na kuryente, digdi sa laog ka na siyudad Canaga, problema pa man giraray sa tao kan tinampo sa barangay Balatas asin Kararayan. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, 2 taon nang nagtataonin na subsidy ang BIPAR sa mga parasira digdi sa Bicol Region. Nakahanda naman ang barangay kan Triangulo sa paabuton na panahonin tag-uran na urog na sa panahonin mga baha. Iyan ang mga headlines kan mga bareta ang mga detalyes pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo.
Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marahay na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinagpahayag di ating HRMO Anselmo Manyo na dakula ana natipid kan lokal a gobyerno kan syudad Canaga kada taon na ninhuli man sa mga empleyado may kan karanta position o sa sabaya na pinagtatawanin atensyon na ana sa indang mga trabaho sa manlain-lain na mga opisina. Saro kaya si Manyo na apwera sa pagiging Acting Human Resource and Management Officer siya and pamayupaman ka na Procurement Office sa laog ka na Naga City District Abatwa. Sering man sarong posisyon lang ang pinag-swisweldoan kan araw kaning mga empleyado. Kasumpay kaniya isinusulong ka na presenting administrasyon an restructuring o reorganization kan mga empleyado kan gobyerno bunga naman kan subuot tanganing matawanin doon asin na dalan ang pagbugtak sa mga bakanting posisyon orog na sa parte kan mga department heads. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado national o lado lokal. Ginibungon niya na aldaw o kasudma Hunyo 26, 2025 an Information Education Campaign sa parte mismo kan Sentro Eskwela Dormitil para man magtaunin pagkasabot o kaaraman asin man pagpapagirumdum sa mga establishmento kan tamang pag-apon asin man pag-segregate kan mga basura maging an parte mismo kanda magkakadigo nga pinalidad sa mga mabalga kan sinambit ng City Ordinance number 2001-056 nagtauman nin kaaraman an SWMO kung paano digdi mapapakinabangan na mga basura sa paagiman kan mga recycling initiative maging ana ordinansa kan paglilimitar kan paggamit kan plastic sering man pinagtukar man para man maging environment friendly ada lugar kada syudad Canaga sa paagikan mga aktibidad na ini nagkakaigwanin kaaraman ana komunidad kana mga pulisiya manungod man sa tamang pag-apon asin man pag-segregate kan mga basura magtarabangan tangani man na mas lalong malinig ang kapalibutan kasumpay kani nagpasalamat man ana sambit ng manehamento ninuli tadigdi natawanin ideya asin pagkanood an sa indang mga empleyado an aktibidad pinagpanginutan kan pamayo kan Solid Waste Management Office kan Syudad Canaga sa paagiman ni Engineer Joel Martin. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal 169 na wanted person na nadakop kan PRO 5 puunpan kan na June 10 sagkod ng pizza 3 kan bulan kan Hunyo tulong aldaw. Boyet Paderes sa detalye. Nasa 169 na wanted person ang nagkadarakop kan Police Regional Office 5 sa ikil sa kaining manhunt operation sa man iba-ibang lugar sa Bicol on Hunyo 10 sagkod 23, 2025 kabali sa mga na-arrestar ang 20 wanted person sa municipal level, 5 sa wanted person sa city level, 9 sa provincial level, 6 sa regional level, asin 120 na iba pang wanted person na kinakabalihan kan mga may warrant of arrest huli sa Manila na kasong kriminal. Siguro kan PRO 5 ang madalian sa epektibong pag-responde sa mga report base sa 5-minute response time policy na sarong lakdang para mamantener ang tiwala kan publiko asin mailangkaw ang kalidad kan serbisyong pampubliko kan mga kapulisan.
Arthur Business, Boy Pareres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ken mga barata sa lado lokal, apwera sa scholarship as in educational assistance na itinatauman kan gobyerno provincial kan Kamara de Sur. Pega taon naman sa mga residentes kan probinsya kan Kamara de Sur, partikular na sa mga nagdudulog sa opisina ni Governor asin man dating Congressman na Migs o dating Governor asin Congressman Migs Villaporti anda baga bagong mga kagamitan sa partibismo kanda pagklase kana mga estudyante, partikular na duman sa party kanda banwaan kan buhi Camarines de Sur kung sa na benepisyaran ana mga estudyante sa nasambit ng lugar. Sagkod niya na padagos ana pasasalamat kana mga estudyante uli man kana mga gamit sa eskwela na padagos man na pinagatatawan ni na doon kana nasambit ng kongresista kana ikalimang distrito kana probinsya kana Camarines de Sur. Sering man ang mga yaon sa partibismo kana lika buhi na kung sain ini ana padagos na pinagasusuportaran kana mga kagamitan na kinakaipuan kan mga estudyante orog nangunyan na balik eskwela na ana mga ini. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, 8th Bicol Agri Summit kana Camarines de Sur, Chamber of Commerce and Industry formal na nagbukas sa parte kan syudad kana Naga. Darrell Banya sa detalye. Formal na nga binukasan ang 8th Bicol Agri Summit kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry katuwang ang Department of Agriculture Bicol asin man ang gobyerno provincial kana Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villaforte. Madurar ang sinamit ng summit din hasta sa Hunyo 28 asin na kabali digdi ang nasa 80 mga exhibitors na tampok ang sa indang manlaylain ng mga agriculture piring man non-agri products. Sa datos gikan sa DA Bicol nasa 25 ang mga exhibitors ang naimbitaran kanday Agribusiness and Marketing Assistance Division. 12 man gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, anom ang gikan sa Agricultural Training Institute asin 37 na mga pribadong kumpanya ang tampok ang mga teknolohiya, produkto asin serbisyo na nagsusuporta sa agricultural growth asin sustainability. Mientras tanto, apera sa trade fair, igwaman na preparar ang Camarines Sur Chamber na manlaylay ng mga seminar, arog kandapit sa seaweed nursery and culture, swine management and biosecurity, pest and disease management, siringman and rabies awareness, at iba pa. Ang 8th Bicol Agri Summit, iyoy na ni kaduwang aktibidad kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry, katakod kan sa indang Camarines Sur Business Expo 2025. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal sa tabang ni Congressman Huri Bata kana First District kana probinsya kan Camarines de Sur asin man kan First Engineering District League of the Philippines DPWH sa mga lokal na opisyal kan Banwan kan Del Gallego Camarines de Sur asin orog sa Gabos kanda First District Engineering kanda DPWH sa Ramon Calagos nagkaigwana kan pinakaapod na makeshift classroom anda Banwan kan Pamplona Community School. Iyan kasabay man kan pagkakaigwa ni na pagduol nin mga school supplies asin na bagong ekipay arog man kan smart TV asin electric fans para man sa mga komportable asin epektibo anda pag-aadal kan mga estudyante anda makeshift classroom
ana inisyatibo kana kongresista kana Primer Distrito kana probinsya kana Camarines Sur Congressman Jory Bata asin man ni Governor Luigi Villafuerte pati naman ni Congressman Elry Villafuerte iyan ninuli man ta padagos na nagkakaigwapan ni na problema ang mga estudyante asin man ang grupo kana mga paratukdo sa padagos na pagkulang-kulang kan classroom na kung saan magagamit kan na mga paratukdo asin man mga estudyante. Ini huli naman kan na pagalangkaw kan bilang kan mga estudyante na nagpa-enroll sa mga pampublikong mga eskwelahan. At padagos na pag-resolba kan mga problema sa lado man kan pagpapatindog ng makeshift classroom, iyong nyan ang tinatawana nin atensyon kan liderato na Congressman Elry Villafuerte, Governor Luigi Villafuerte, Congressman Jory Bata, asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, marikas na disaster response kan DSWD piglansar kasudma. Boss Oka Isminda sa detalye. Formal na nga pinaglansara kasugmaan na marikas sa matalinong disaster response kan na DSWD na konsain ang mga field office ang mga partisipante o nag-atender sa nasampitan ng pagteripo na pinag-gipo duman sa party kan na katanduanis gapos na mga field responder nagikan pa sa malalain na probinsya kan Camarines o kan Bicol Region nag-atender sa ginipong pagteripon sa second quarter na ini pinag-gipo duman sa Crown Hotel Biraca Catanduanes na sampitan na pagteripon. Importante subot ini para sa pag-ibalwar kan mga magiging beneficiary oras na kinakaipon ang responde kan DSWD o partikular ang pagtauning asistensya sa mga biktima kan malailain ng mga kalabidad. Nasampitan ng pagteripon. Importante subot ini tanganing makatipon nin mga datos na ahensya tanganing sa marikas sa pagresponde dawa sa inin lugar igdi sa Bicol Region. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Isminda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Ay iba pang detalyes kan na sa tuyang mga barata pas kita sa lado lokal. Padagos-dagos kunyan ang ginigibong konstruksyon kan flood control phase 2 duman sa barangay kan Kulaklinga, Lupi, Camarines Sur. Initangani man na matawan in solusyon ang padagos na problema sa pagbaba dyan sa banwaan kan Lupi, partikular na sa barangay kan Kulaklinga. And construction kan Phase 2 kanda barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur sa paagikan na flood control. Ini ang pinagatawanin atensyon asin man pinapagibo ni Congressman Jory Bata kana Primer Distrito kana probinsya kana Camarines Sur sa tabang man kan opisina kan DPWH. Ini bilang parte kan na preparasyon sa papaabuton man na panahon kan na tag-uran na pinag-iinguang niya ni Congressman Jory Bata na matawanin solusyon ang problema dyan sa parte mismo kan barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur nasaro sa perming pigbabaha pag minaabot ang panahon kan makakusog na bagunas nin uran pati naman kun igwa nin raot nin panahon araw kan mga bagyo. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal ang Plaza Quezon dai magagamit ngunya na Piña Francia Festival 2025. Basado yan sa opisina kan DPWH Regional Office number 5. Kanda nagtalikod na aldaw kana Martes sa uring sesyon kanda sanggunian panglungsod kana siyudad kana Naga
pigtawan linaw na kan Department of Public Works and Highways DPWH Regional Office Number 5 DPWH Regional Office Number 5 na daina magagamit sa maabot na Piña Francia Festival 2025 ang Plaza Quezon. Iyan matapos man na magsungko sa ginibong sesyon regular kan sanggunian ang representante gikan mismo sa parte kan opisina kan DPWH Regional Office Number 5. Sigun sa DPWH, ninhuli kan kalidad kan daga nagabago ang plano asin na iyo na ini ang nakakaabala sa konstruksyon kan bagong Plaza Quezon. Sering man ninhuli man ka na pagbabaha kan mga nakalis na mga bagyong Christine da inasunod ang inot na timeline kana nasambit ng proyekto. Sering man sa kudngunyan, mayo pa man na itataong bagong plano ang United Architect of the Philippines UAP sa DPWH asin iyo ang pigbabasol kan DPWH sa nangyaring delay kan sinambit ng konstruksyon. Sa ibong kani, nagpropisa man ang DPWH na matabang sinda sa paghamanin temporary stage sa mapipiling mga lugar na paggigibuan kan manlain-lain ng mga civic activities sa maabot na Piña Francia Festival 2025 sa Naga. Igwa naman in Swistyon ang City Engineers Office kana mga lugar na pwedeng gamiton sa Piña Francia Festival digdi sa laog kan Naga sa maabot na bulan kada Septyembre. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kitang unyada sa lado lokal. Pigsa samantala kanda gasoline station duman sa parte kan na siyudad kan Legazpi anda paglangkaw kan presyo kan produkto kan na petrolyo. Martes ni napagkabanggi sarado ang gabos ng mga gasoline station duman sa nasambit ng lugar. Dakul na mga drivers daraan sa indang mga bihikulo at nagruso sa mga gasoline station para man magpakarga ni na krudo. Alagad sarado ang mga gasoline station asin na ansabi o rason ubos na kaya daas si mga stock nindang mga petrolyo o gasolina. Alagad pagka alas 7 na pagkaaga oras na matapos tulos si pag-anunsyo ni napaglangkaw ka na presyo kan produktong petrolyo, bigla na sanang nagburukasan ang mga gasoline station duman sa siyudad kan Legazpi asin Iguana tulos ning stock ning gasolina. Uyan parte kan mga pahayag ni Ezekiel Lungares, ang National President kan UB Express National Alliance Federation. Mga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ana pagmantener kanda lines sa parte mismo o paglidig sa parte mismo kan drainage canal asin na pagali sa mga basura duman sa floodgate sa may lugar kanda Pure Goods sa barangay kan na Triangulo iyo ana ginibo kan mga opisyal kan barangay bilang preparasyon sa panahon kan pag-abot kan makusuga na pagbagunas nin uran orog na ana storm drainage na piga patindog ni dating Mayor Jess Robredo sa interong pano ni Dalnak ada barangay kan Triangulo saro sa mga sa sabing hababang lugar na parati na sanang pinagbabaha sa laog kan Naga kung minabulos ang makusog na uran asin nagkakaiguanin na bagyo kaya padagos-dagos ang sa indang pagmantener kan mga kalinigan sa parte mismo kan drainage system sa indang barangay. Uya si Barangay Captain Aribalo kan Barangay Triangulo, Naga City. Sige po. Actually ang bago may limit sa sa sitwasyon ta kabos aram ta mga
low-lying na ang barangay. Bako lang, ay gaman po kuta kami ng katong panahon day pa inaabot ng mga kaanong baha yung Naga subdivision. But yung mga nakaagi, medyo ano na po siya. Gusto sabihin, inabot na. So, ako na pong suba-suba ang kinakahampang media tayo mag-uran. Ito po kami yung drainage system na magayon, itong ginibo ka ito kang words ang katong panahon sa time ni Mayor Jess Robredo Kaito, nadakulaon po siya. Iya po, parang oras o 2 oras na dalagang kang baha. Pag nagbara po itong main gate na dumaan, flood gate pa, sigurado po, mabaha kita. Kaya tig-maintain ni Permi ang paghalik ng mga basura dumaan. So may naka-assign man po dyan sa mga taga-MRS, si Saro kung Kagawad Freddy, yung in charge dyan, which is, maski nga katuwan time may occasion kami, parauran, so pigpatutukan niya po giraray para mahalis yung mga basura. Yung lang po yung pinaka-problema may Mientras tanto, dakulang tabang sa Barangay Can Triangulo, partikular na sa Suna 6, saan pinagpatindog na draining system sa ngunyad sa nakunsain digdiya proyekto paman na kanda ginigibong rehabilitasyon kan pinakadakulang storm drainage sa Barangay Can Triangulo, partikular na sa Suna 3. Ini poon lerma abotman sa party kan ELDP sa Indaman na pinagmamantinera na malinig ang drainage sa lugar kan na Bombo Radyo para manda digdi madire-diretso sana ang bulos kan tubig na day nai-istak sa laog mismo kan na barangay kan na Triangulo na iyo ang ginigikanan nin pagbabaha. Uyaan pahayag pa ni Kapitan na Aribalo. Tapos na po, itong drainage system may pinag-ibig sa may Zone 6 na ang Zone 6 po, may palaog yan sa barangay Can Triangulo. Baha po yung pag nag-uuran, dikit lang. Pero ngunyan po, sa Kulao naman ay si adjustments na nangyari pag itong drainage system pa. So, pagkatapos pa po hanggang naman sa pro. Pero hindi pong main pasiring sa barangay yun. Iyo pa, actually, on process kami ini pag-rehabilitate kami pinakadakula ining storm drainage. Ngaring makasabay man ining zona 3 sa Balyo. Sa magayon, dati nagbaba sa Zone 6, parehas binabaha siyang pangan na zona. Si Zone 3 na lang, dakula, kung sa dakula siya. Di ko po may estimate ako sa metro. Pero ang point po kanina, ang apotig niya, halabaon po siya, magpun po siyang lerba hanggang sa may LDP. Tapos may another storm drainage naman siya pasiring po sa may Bombo Radyo. Pero iyo itong perminitig maintain. Partikan mga pahayag ni Barangay Kapitan Aribalo kanda Barangay Can Triangulo, Naga City. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, 2 taon nang nagtataonin subsidy anda bifara sa mga parasira sa Bicol Region. Inihuli man kanda pagpaparamahal kanda presyo kan krudo alagad bakong kas. Ini pinapaagi sa card na igwanin laog nin 3,000 pesos. Ini iyo ang piga dadara sa gasoline station na accredited kan BIPAR para iyo ang ibayad sa gasolina na kukunon kan mga parasira. Anasambit ng card na may laog nin 3,000 pesos dahil pwedeng i-withdraw sa ATM. Pwede lang ining ibayad sa gasolina na kukunon kan mga parasira. Uyan pahayag ni Julie Buenabidis, tagapagtaram kan BIPAR Bicol. Kami po sa BIPAR, sir, mga buong Pilipinas po, siguro mga 2 taon na po nagpuon. Nakaisip po ng programa ang BIPAR. Nahilingali po, nagmamahal na po ang presyo ng crudo, fuel. Crudo, pati gasolina. Ngunyan po, 2 taon na po ang programa na nagtatao po ni, hindi po bako po in cash, ini po is garo siya card. Ngunyan po ang parasira, ang laman po kaya 3,000 pesos. Ngunyan po, yan po, bako po siyang, di mo siya pwedeng i-withdraw sa ATM. Kapag natawang ka kayang programang iyan ning dadarayan sa sarong gasoline station na igwa siyang accredited na station. Ito mo yung mga POS terminal, ito po garo baga swipe ang card. Garo sa. Ngunyan ini po, ang proseso po kinarod ka ini. Mientras tanto, taon-taon igwanin na allocation ang BIPAR para mada sa fuel subsidy sa mga parasira. Yaon ang sindang pakikipagkoordinar sa mga LGU, ninulit daima na gabos na mga parasira sa Bicol na tatawanan in fuel subsidy. Sa Bicol, igwanin 230,000 na mga parasira, alagad ang mga parasira na igwanin motorized bangka na abot sana sa 20,000. Sa laog nin 2 taon kabanga pa lang ang natatawanin na fuel subsidy o naabot kan
Bipar nin ayuda ini 10,000 pa sana. Ngunya nagahalat pa ni na pondo para man sa masudod na taon tanganing maubos ng matawan an natatada pang 10,000 na mga parasira sa Kabikulan an makakaresibikan pinagapod na fuel subsidy iyo itong mga parasira na rehistrado sa munisipyo asin rehistrado man an sa indang mga bangka piglinaw man ni Binabidis na pwedeng dikit-dikiton lang kan mga parasira an paggamit kan sa indang ka-subsidy sa pagkuanindan ni na krudo o gasolina sagkod ng matapos ninda asin maubos ang kantidad na 3,000 pesos. Uyan parte kan mga pahayag ni Julie Binibidis saro sa tagapagtaram kan Bipar Bicol. Inot, ang gabos po na beneficiary po kaya, ang BIFAR po, alokaran na po kami ng kumpira sa kada taon po, kumpira pong allocation. And nakiki-coordinate po ang BIFAR sa gabos pong LGU. Kasi po, di man po gabos na parasira, is automatic po natatawan. Kaya nga po, nagpuni 2 taon na. Demi po nauubos sa katunayan po. Sa Bicol po kaya ang parasira po is 230,000 po yan. Pero ang actual po na may bangka dyan is around nasa 20,000 man lang po. Opo, may motorized po yan na bangka. Itong may makina. Ngunyan po, sa 20,000 pong listahan, 20 to 22,000 po kayo dyan sa buong Bicol. As sa 2 taon po, nakataon na kami ng kulang-kulang kabanga, kaya mga 10,000 na. Madaling sabi, opo, na card. Ngunyan po, sa madaling sabi po, naghahalap din kami sa sunod-sunod na mga taon para maubos na po yan. Ang sinisigurado mi lang po sa kaibanan ng permidya ng local government unit kasi hindi po mga nakaaram sa kanya-kanyang barangay ninda, hindi nakaaram ang mga parasira ninda. So dapat po ang gigibon kong parasira, is na inot po dapat rehistrado po siya sa munisipyo. Rehistrado parasira at the same time po, rehistrado man po ang sa indang mga bangka. At iyan kana mga pahayag kana tagapagtaram kana Bipar sa Bicol Julie Binabidis. Ang atugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalus kan sa inyong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.